Magandang araw sa ating tagapagpakinig at tagapagpanood. Ngayon, tatalakayin natin ang tinatawag na True State of Nation Address o TSONA ng pinigkas ng Pangulong Jejomar Binay. Ilang araw matapos ang SONA ni Pangulong Benigno Simon Aquino III, ang tanong, gaano nga ba kaangkop ang mga salitang ginamit sa talumpating ito? Una, kapansin-pansin ang tono ng TSONA ni Binay, matingkad ang kaniyang paggamit ng mga salita at pangungusap na naglalayong ipakita ang kabiguan ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Halimbawa, binanggit niya ang mga isyung malalapit sa puso mamamayan, kahirapan, kawalan ng trabaho at krisis. Sa mga pangunahing serbisyong pampubliko, ginamit niya ang direktang wika na madaling maunawaan ng karaniwang Pilipino. Gayunpaman, isang tanong ang kailang sagutin. Nakapagbigay ba ang TSONA ng sapat na solusyon o mungkahi? Bagamat malinaw ang kanyang mga punto, plano o hakbang na inilahad niya upang tugunan ang mga ito. Ang paggamit ng mga mas emosyonal at kritikal na lengguwahe ay maaaring nakadagdag ng bigat sa kanyang mensahe. Ngunit, kinakailangan din ng balanse, hindi lamang sa pagsisisi kundi pati na rin sa pagbibigay ng makabuluhang alternatibo. Sa huli, ang talumpating ito ay isang mahalagang paalala na sa ilalim ng demokrasya, mahalaga ang tinig ng oposisyon. Ito ay nagbigay ng check and balance sa pamahalaan. Gayunpaman, ang pagiging makabuluhan ng ganitong talumpati ay nakasalalay sa kung paano nito tinulungan ang bayan ng mga mag-iisip ng musikal na kritikal at mahanap ng solusyon sa ating mga problema. At diyan nagtatapos ang ating komentaryo. Ako si Maydi Montero na nag-iiwan ng tanong sa pagitan ng retorikan at resulta, alin ang mas mahalaga para sa ating bayan? Magandang araw! Hinahanap